Ito yung parati sabi sa lahat, sa kahit na kanino, kahit sa mga kapatid ko. Dahil sa pangyayari sa nanay ko. Matagal ko na silang pinangangaralan. Ewan ko kung makikinig na sila this time. Sabi ko, ito na nga, dumating na ang panahon na si nanay nagkasakit. Na-trigger lang ako kasi over the halos almost 2 decades na. Akalain mo yun? Okay, siyam kami magkakapatid, sa lahat ng siyam naming magkakapatid, noon 3 kaming tumutulong sa nanay ko, financial. Ngayon, 2 na lang kaming tumutulong dahil nga yung isa ay hindi na makatulong dahil may pinagdaraanan. Yun namang panganay naming kapatid, syempre maaga ding nag-asawa yun, parang 18 pa lang nag-asawa na, ngayon ay 6 din ang mga anak. At may pinag-aaral din ng mga college, high school, elementary. So, naiintindihan ko yun. Pero, nagbibigay naman siya ng pagkain sa nanay ko. Kumbaga, hindi naman nagugutom ang nanay. Anyways, yung iba pa naming mga kapatid, lalo na sa huli, yung kapatid namin sa nanay, magkaiba kasi kami ng tatay, di ba? Yung 5 mga anak ni nanay, iba ang tatay noon. Doon yun sa stepdad ko. Dahil nga nawala na si tatay noon. Yun nga, over the 2 decades, wala akong nakitang pagbabago sa kanila. Grabe, alam mo yun, na-trigger ako dahil, eto na nga, yung isa naming kapatid na katulong namin sa pagtulong sa nanay sa financial, hindi na siya makatulong dahil nga may pinagdaraanan. At naiintindihan namin, hindi namin pinupursa, hindi namin kinukonsensya na, dapat magpadala ka, problema mo yan, ganyan-ganyan, hindi namin ginagawa. Hinahayaan namin na masolusyonan niya yung problema niya. Para pag okay na siya, bahala na siya kung gusto niya pa rin magpatuloy na tumulong kay nanay. Unahin niya muna yung sarili niya. Anyways, ito na nga. Pero, syempre, cargo pa rin namin siya dahil nga wala na talaga siyang trabaho ngayon at wala na ding pera dahil nga sa antindi na pinagdaraanan niya ngayon. So, but anyways, yun nga. Nandun siya, umuwi siya sa Quezon. Papasahe pa rin namin yun. Katulong naman siya sa nanay para sa pag-pump nga nung nagmamanual pumping pa siya ng halos 5 days. Yun. 7 days sa ngayon ni nanay sa ospital. Pero sa emergency room, 2 days na. Anyways, ito na nga, ang sabi ko na trigger ako. Dahil habang kausap ko si kuya sa video call, si ate pala, nandun si kuya sa likod. Narinig ko, sabi ni kuya, bigyan mo ng pamasahe yung ilan sa mga kapatid natin, kapalitan dito sa ospital. So, nagulat ako, sabi ko, pati pamasahe sa inyo pa rin hihingin? Sa iyo pa rin hihingin, wala ba silang mga pamasahe? Papunta man lamang diyan. Nanay din nila yan. Bakit hindi sila gumawa ng paraan para pamasahe man lang, makita man lamang yung nanay nila? So yun, parang na-trigger ako, nagalit ako. Pero nakalma lang ako ng kuya ko. Sabi ni kuya dun kay ate, ang kausap ko kasi si ate, sabi niya, ate, ilabas mo ngayon, doon na kayo mag-usap. Kasi baka marinig kayo ni nanay, ma-stress lang si nanay, sabi ganun. So, yun. Parang bigla akong lumaylo kasi alam niyo naman, kilala naman ako ng mga kapatid ko na talagang ganun ako magsalita, talagang harapan at prangkahan. Talagang sasabihin ko kung ano yung nasa isip ko. So, yun. Hindi ko napigilang sabihin yun. Kasi nga, dahil nagulat ako, akalain mo yun. Kasi ito nga, ang problema ng mga kapatid ko dun sa huli. Sila yung, alam mo yung inuuna nila yung mga sarili nila na gumawa ng pamilya, bago ayusin ang financial, bago ayusin ang mga sarili nila. Una nilang ginawa is ng pamilya, nagawa ng maraming mga anak sa kabila ng hindi naman nila kaya pa yung mga pamilya nila. Hindi pa nila kaya yung mga sarili nila, yung mga buhay nila. So, yun ang kinaiinis ko sa kanila. Yun. Sabi ko, grabe. Almost 2 decades, walang nangyari. So, ito, pinapangaralan ko sila. Sabi ko kahapon, minsan, sabi ko, siguro naman malinaw na sa inyo ang pangyayaring ito. Naunahin ninyo ang kaperahan ninyo bago kayo magpamilya. Unahin nyo muna, tulungan nyo muna yung mga magulang ninyo. Kung ang sitwasyon ng mga magulang nyo ay mahirap, paunahin mo muna sila bago nyo unahin ang sarili nyo na magpamilya. Hindi naman talaga responsibilidad ng mga anak na tulungan ng mga magulang. Pero kung ang mga magulang ay, alam mo na yun, wala na silang kakayahan na ayusin yung mga buhay nila. Sana kayong mga anak na may kakayahan, tulungan nyo yung mga magulang ninyo. Pero ang nangyayari, napapansin ko sa kanila, hindi nila tinutulungan yung magulang nila. Sa halip, binibigyan pa ng mga problema. Mag-aasawa, di naman pala kaya, babalik sa kanila. Tapos,
yung mga anak nila, papaalagaan doon sa mga magulang nila. Alam mo yun, doon ako naiinis talaga. Sabi ko, my God, mga walang konsiderasyon. Samantalang ako, nagkaroon din naman ako ng anak, pero alam mo yun, hindi ako nagpaobliga sa nanay ko. Nagkaroon ako ng anak sa murang edad, pero hindi ko yung pinaalaga, at saka hindi pa murang-murang edad talaga yun ha. Halos malapit na ako mag-21 noong time na yun, kaya kahit paano hindi naman ako yung ano tawag doon, yung talagang batang-batang ina. Pero sila, as in, yung iba, halos parang wala pang 18 nagsipag-asawa na. Yun, nagsipag-anakan na, nagsipagdamihan na ng mga anak. Tapos itong panganay nila sa huli, yun nga, pagka-graduate ng high school, pinaaral na nga lang yun ng kuya ko, na makatapos ang high school, abay nagsimula na mag-asawa. Inuna ng mag-asawa kaysa magtrabaho at mag-ipon na tulungan ng magulang nila. Yun nga, inunang makapag-live-in dun sa tumboy niya. 12 years sila noon. So, nainis ako dun sa part na yun. Tapos sabi ko, my God, hindi man lang inunang tulungan yung magulang niya. Tapos nung naghiwalay sila ng tumboy, naghanap na naman ng panibago, lalaki na ang naging karelasyon niya ngayon. Ay, naku, Diyos ko. Tapos marami ding anak ang nakuha. Kaya sabi ko, my God, walang pag-asa dito sa mga kapatid ko sa huli. Tapos yun nga, pinapangaralan ko. Sabi ko, ngayon naman, siguro matatauhan na kayo na dapat ay inuuna ninyo ang kaperahan ninyo. Dahil, yan nga, pag nagkasakit, meron kayong choices para matulungan si nanay. Gusto nyo pang dalhin ang private. Wala naman pala kayong kakayahan na dalhin ang nanay sa private. May pamasahe nga, wala kayo. Tapos gusto nyo dalhin sa private. Kung may pera kayo, dalhin nyo sa private pero at your own expense. Sabi kong ganyan. Hindi naman nila magawa. Wala nga siyang kakayahan Hindi nga siya, sabi ko, kumikita ka ba ng ganong kalaking pera? Sabi niya, hindi daw. O hindi pala kahit ako hindi rin ako kumikita ng 30K a day or $600 a day. Kung kumikita ako ng ganong kalaking pera, 600 a day, why not? Tutulungan ko si nanay na maidala sa private. Diyos ko, pero yung test nila yun. Sa private pa rin nauwi. Ako pa rin nagbayad ng private nga. Sabi ko, see, kung ako pala hindi naging marunong sa buhay at kung ako hindi naghanda, paano na kayo diyan? Hindi nyo matutulungan si nanay. Dahil nga, wala kayong naihanda Hindi nyo naihanda yung mga sarili ninyo. Ngayon, siguro naman matatauhan na kayo na ang dapat unahin ay ang kapirahan bago magpamilya. Na laging magtabi para pag mangailangan kayo, ay may madudukot kayo. Hindi kayo katakbuhan na kung kanino. Sabi ko ganyan. Tapos sabi ko, maging lesson yun na itong nangyari sa kay nanay. Dahil darating ang panahon, hindi tawag dalangin, mawawala din si nanay pagdating ng panahon, yung mga magulang ninyo. Mawawala din sila kasi lalo na yung tatay nila. Yung tatay nila is matanda na, 76 years old. Yun, sabi ko dun sa panganay na babae, biruin mo, sinong nagsusuporta dun sa tatay niya? Yung apo niya, dito rin sa US. Sabi ko, gusto ko sanang sabihin na, hindi ka ba nahihiya sa doon binanggit ko yung pangalan ng tumutulong doon sa kanyang tatay. Di ba dapat responsibilidad mo yan bilang anak na ikaw ang tumulong sa magulang mo, hindi yung apo pa ang tutulong sa kanyang lolo. But gusto naman niya yun, choice naman niya yun, kumbaga na tumulong. Siyang may gusto nun, siyang nagkusa nun. Good, good for her. Dahil siya nagkusa noon. Good for them. Dahil siya nagkusa noon, napakabait niya. Pero gusto kong sabihin nyo na dapat ay ikaw ang gumagawa noon. Pero inunahan na niya ako. Alam niya din. Sabi niya, nagpapasalamat nga ako kay kasi tinutulungan niya si tatay na sa halip na ako ang gumagawa noon. Pero alam mo, hindi ko na yata yun may ibigay sa kanila. Hindi ko na yata yun may ibigay sa mga magulang ko kasi syempre si tatay matanda na, 76 years old. Tapos si nanay naman, ganito. Ito nga, wala akong maibigay ngayon. Sabi niya ganun. Sabi ko naman sa kanya, hindi pa uli ang lahat. Kailangan paglaanan mo pa rin. Kasi bata ka pa naman. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi ko sa kanya ganun. May pagkakataon pa ngayon na nakita mo na yung nangyari sa kanya. Maging aral na ito sa inyo. Na hindi dapat inuuna ang pagpapamilya. Ngayon, mabuti nga at gumagamit na siya ng protection. Sabi ko, wag nang sundan niyaan para hindi ka mahirapan sa buhay. Sabi kong ganyan. Ikaw ay magsumikap sa buhay, may pag-asa pa. Pero itong mga kapatid ko nga, nagulat ako na yung iba ay talagang kailangan pang humingi ng pamasahe kay kuya. Doon ako nainis. Sabi ko, grabe. Never in my mind, simula nung ako ay lumalaki, hindi ako nang hingi ng
pamasahe sa kanila. Hindi ako nang obliga sa kanila. Hindi ako, yung pinaalaga ko sa kanila yung anak ko, ng libre. Talagang, kahit iniwan ko yung anak ko sa kanila ng temporary lang, mga halimbawa, araw lang or gabi, iniiwan ko yan ng panggastos kasi ayoko naman na maging cargo nila yung anak ko, 'di ba? Yun, iniiwan ko yan. Talagang naging responsible ako. Hindi ako naging pabigat kahit na kaninong tao. Kaya ako yung natitrigger dun sa kanilang mga sitwasyon doon na hindi man lang inayos at inuna yung pamilya nila na buuin bago magpamilya. Pero sabi na lang ni Kuya, unawain ko na lang daw. And then yun na lang talagang iniisip ko. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Ayokong magalit sa kanila dahil ang tawag dito, ayoko na magalit. Ang gusto ko na lang isipin na yung kapakanan ni nanay. So, tutulungan ko si nanay. Bahala sila sa ngayon na ganyan. Pero, syempre, pangangaralan ko pa rin paminsan-minsan, kumbaga. Pero, hindi ko pa rin, ang tawag dito, hindi ko sila kukonsintihin sa ganun kung bakit panay ang gawa nila ng mga bata. Hindi naman nila kayang buhayin kahit ang mga sarili nilang buhay. And then yung daughter-in-law ko na gusto niya ipadala sa public sa private yung nanay ko. Hindi ko rin pwedeng asahan yung desisyon niya kasi alam ko hindi rin maayos yung desisyon niya sa buhay. Kaya ayun, sabi ko, titiisin ko na lang ito. Dahil itong mga kapatid ko, hindi ko alam kung magbabago pa ba itong mga to. Kung bakit din nila naiisip na ang hirap ng buhay kapag lalo mong pinahirap ang sitwasyon. Yun. Pero para silang mga loss sa mga desisyon nila sa buhay. Siguro kailangan talaga nila nung mag-guide sa kanila. Alam mo, pwede ko silang i-guide, pero hindi ko pwedeng akuin yung mga responsibilidad nila. Dahil ako naman ang malulunod. Yun. Basta si nanay itutulungan ko sa abot ng aking makakaya, pero hindi ko pwedeng karguhin ang buong barangay. Biruin mo, ang nangyayari sa akin ngayon is para akong ang daming caregiver ng nanay ko dahil sagot ko din lahat ng mga yan, pamasahin nila, pagkain nila. Imagine yung pinadala kong pera ay halos 4 days lang, paubos na. Sabi ko, oh my God. Meanwhile, ako tinitipid ko ang pera ko dito sa Amerika. Alam mo yun, nagbabudget ako ng pera dito sa Amerika dahil ayokong mawalan ako ng pera. So sabi ko sa sarili ko, oh my God, ubos na daw yung pera. So, sa halip na magalit, gusto kong magalit nung una, pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng magalit. Dahil ako yung magkokontrol ng buhay ko. Hindi pwedeng sila yung magkontrol sa kung ano yung kakayahan ko. Kung ubos na yung pera nila, ay matuto silang dumiskarte ng kanila. Kung ubos na yung perang na pinadala ko, hindi pwedeng ipadala ko na naman kung kailangan nila. Binabudget ko yung perang yun. Kaya sabi ko sa kapatid ko, nung sabi niya, ate, paubos na yung pera. May mga trabaho din naman sila, no? Sabi ko, ay wala pa akong budget. Yun lang ang sinabi ko. Hindi na ako nagsalita ng kung ano-ano at baka kung saan pa mapapunta. Pero sa isip ko, grabe, doon ko na-realize na talagang wala silang sa pagdating sa pera. Wala silang, hindi ko alam kung limit or diskarte sa paghawak ng pinansyal or dahil sa lahat nga ay sagot nila. Siyempre sa dami noon, 8 yung nandoon. Plus yung, 8 nga, tama. 8 plus may boyfriend pa na nandoon, napunta din. Boyfriend ng kapatid ko. Sus, Ginoo. Kaya sabi ko, oh my God, pamasahin na lamang, gas ng motor, pagkain pa nila. Ay talagang sa dami pati nila. Wala silang manage. Wala silang alam sa pag-manage kung paano i-handle ang pera at sa kung paano titipirin ang pera. Alam mo yun? Wala nga silang budgeting plan. Hindi kagaya ko na ako, marunong ako mag-budget. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit ako may pera dito, hindi ko yun ipapadala agad. Hindi ko yun ipapadala agad anytime na kailangan nila. Bahala silang dumiskarte. Yun. Ipaplano ko lang ipadala ay yung talagang monthly budget. Yun lamang ang ipapadala ko. Yun. Hindi ko siya ipapadala every time na masaid na yung kanilang finance. Grabe. Talaga ako gusto kong ma-stress pero sabi ko, pigilan mo ang sarili mo para kay nanay. Huwag kang ma-stress. Konting tiyaga lang, konting tiis pa. Madugtungan lang yung buhay ni nanay. At pag nakalabas naman si nanay, ayun na lang monthly budget niya ang kailangan ko ipadala. Yun, hindi ako
ang tawag dito, magagaling na naman si nanay, hopefully. Palabas na raw sa ICU. At baka daw, tatanggalin na yung tube niya. At tapos ay, kung malakas-lakas na daw si nanay, pwede nang pauwiin. Pero kung hindi pa daw kalakasan, ay baka mag-stay pa sa ward. Kung alisin man siya sa ICU, sa ward daw muna si nanay pupunta. Pero, yun nga. Kumbaga, at least merong chance na, may pagkakataon pa na mabuhay si nanay. So, kaya ang gagawin ko is, yung monthly budget na lang niya ipapadala ko. Hindi ko yun. Dahil nga 4 days pa lamang ay ubos na daw yung budget nila. Hindi ko yun napapadala agad. Yun. Kaya hintayin ko na lang na gumaling muna si nanay. At sa kanya ko na lang ibibigay yung pera. At siya na lang ang mag-budget ng mga kailangan niya. At yung mga kapatid ko na yan, hindi ko alam kung bakit kailangan ako pang sumagot ng mga kailangan nila. Yun. Kasi yung iba nga doon, yung mga walang trabaho yung iba. Pero ibig sabihin yung mga adult na sila. Dapat ay, alam mo yun, may mga trabaho na sila, may mga, yung isa ay may pamilya, may mga, daming mga anak. Ibig ko sabihin, ba't ka nagpamilya kung hindi mo pala kaya, di ba? So yun, gusto kong pangaralan, pero pinigil ko na lang ang sarili ko. Kailangan sabihin ko na maayos para hindi sila magalit. Baka ako na naman lumabas sa masama. Yun. Ipapangaral ko sila. Gusto kong pangaralan sila dahil alam kong naliligaw sila ng landas. Dahil wala silang guidance wala silang guide, kaya siguro ganun ang nangyayari sa buhay nila. Yun. Okay, anyways, ako ay tawag dito, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood, bye!